nilalabanan na ako ng no, money versus loyalty. Andito na Okay. May alok, Yeah. di ba? Merong di ba? Para ganun. Ngayon, ang isa pa dun sa ginawa nila, merong threat sa gitna. Threat. Pwede kang Papatayin yan. Papatayin yan. Di ba? Malinaw eh. Yes, Pare, yes. alam mo naman, papatayin yan. So, money versus loyalty, nasa gitna, yung threat. Yeah. Di ba? Kung sana wala kang choice eh. Binibigyan ka na lang ng dapat 50-50 yung choices eh. Pero dito sa kaso na ito, kumbaga sa 99% yung dun sa bibiling ka talaga eh. Pero 1%, yun lang ang choice mo. Pero mamamatay ka. Yeah. Pag tumanggi ka. Yes. Di ba? Yun eh, hindi 50-50. Kaya nga, kumbaga sa yung operation na ito, itong special operation na ito na ginawa nila, talagang ihatid yung mensahe. Ito yung mangyayari ihatid yung mensahe. Ito yun eh. Yun naman eh. Ngayon, nagkaroon ng failure. Yung first phase ng special operations. Ano ang plan B? Ito yung gagamit na ng attack dogs doon sa Senado. Bilang sa ka ba naman nakakita, investigador, sa halip na i-extract o elicit yung information, paano nabuo itong information na nakalagay doon sa dokumento? Paano lumabas ito? Lumabas ito. Diba? Ikaw ang inimbestigahan. Inatake yung aking personalidad. Hiniya ako, biro mo, yung nanghiya sa akin, mas masahol pa sa mga ibinabato sa akin. Wala akong tinanggap na suhol. Wala. Yun nga eh. Mas masahol pa kasi tumanggap ng suhol. Hindi ako nabuhay sa karangyaan at kasinungalingan. Diba? Ang kinakain namin dito galing sa pinaghirapan, hindi dun sa pinagnakawan. That's true. Diba? Yun nga. Kahit magkaharap-harap kami, mata sa mata, sasabihin ko talaga na hindi ako tumanggap ng suhol. Hindi gaya na nag-aakusa sa akin na napatunayan ng korte na tumanggap ng suhol. Yeah. For sure, narinig niya tayo, no? Ni Jinggoy, although binlock niya na ako kasi tinag ko siya ng tinag. Ba't ganun pa man, sir? Balik uli ako doon sa video kasi nga, gusto ko i-highlight sa taong bayan na malaman din itong mga religious group. I think marami tayong magigiting ng men and women in uniform. Nasabi mo nga, nandudumilat na ang katotohanan. Kung ano yung nangyayari dito sa investigation, anong klaseng meron tayong gobyerno. Doon po sa pagpapanggap ni Picoy na parang nagsinto-sinto siya doon na sinasabi niya yung nakalagay sa yung conversation sa CCTV, ito ay mga katang isip niya lang. At, di ba, nagbuka talaga siyang doon eh. Nagbubuka siyang syunga doon eh. So, naniniwala ka ba na ito ay talagang pinagtakpan niya lang or cover story doon sa kanyang project, yung sinabi mo kanina, yung si Lisa, project direct? Yung special operations. Special operations. Yung pinagtatakpan niya si Lisa at saka si Kumar. Kaya, kahit na magmukha siyang sinto-sinto or magmukha siyang syunga doon, na yun ay mga katang-isip niya, na yung love daw na pangalan ay narinig yan sa YouTube. So, ano yung mo doon? Ano sa tingin mo ang pwede mong masabi doon? Alam nyo, sa mga covert operation, lalo na undercover, kapag ka masusunog ka, mababarn out ka, halimbawa, ang cover story mo si Raulo. Di ba? Yeah. Paninindigan mo si Raulo ka. Walang kinakailang kumain ka ng tae, kumain ka ng kulangot, o kumain ka ng putek o ano man dyan. Para ma-justify mo lang, mapanindigan mo si Raulo ka. Di ba? Mga covert operation sa mga military, lalo na sa mga dokumentary. Di ba? Yung mga spy. Di ba? Yeah. Kahit masakit sa kanila, papatay sila ng kasamahan nila. Huwag lang silang masunog. Wow. Grabe, ang sama. O yung ginagawa ni Picoy, nagmistulan, sinto-sinto. Hindi pa nga sapat yun eh. Sana kumain siyang tae.
Nga. Para mapatunayan niya na para lang napatunayan niya gano'n siya. may ganun siya. My God. Kaya yung ginagawa niya, ang babaw. Ang babaw. Yun nga, sir. So, hindi na po ba may nag-reach out ba sa'yo after nitong 3 hearing na ito? May mga nag-reach out ba sa'yo ng mga dati mong kasamahan o itong si Picoy at saka si Morales? Kahit na yung mga intermediary. Enriquez pala. Sorry. Enriquez. Nag-reach out po ba? Matapos nitong, wala na. Gano'n na talaga sila. Kumbaga sa bumitaw na. Wala na yung mga, Kasi kung titignan mo, no, bakit ako ina-negotiate, di ba? Kumbaga sa, di ba kung sinasabi na, hindi naman totoo yan, wala naman yan, ba't may ganyan? Di ba? Bakit may ganyang mga negotiation? Bakit may mga ganyan pananako? Di ba? Kasi madali lang sasabihin, wala, gawa-gawa ko lang yan eh. Hindi wala yan kumbaga sa sa mga sa mga intelligence operations Mas masahol pa nga yung ginagawa Wag lang masunog. Yes. Di ba? Wag lang masunog. Yeah, doon po kasi sa CCTV na yon, sa hearing na yon, 3rd hearing, na ipakita ninyo, in fairness, di ba, sa chairman ng committee na si Senator Bato, kung ano ang layunin sa buhay mo. Kaya naipakita na si Lisa Araneta Marcos ay magkasabwat at si Kumar, ito ay kinontak si Picoy, din si Picoy ginamit si Romy Morales para mag-connect Enriquez. Sorry. Sorry po lang sa Romy Enriquez. Romy Enriquez na ginamit nila para suhulan ka o patayin ka o whatever, di ba, kung anong plano sa'yo. Doon na ipakita natin sa taong bayan Narinig yun, hindi na ipakita. Based on that hearing, at na-present mo din talaga na inauthenticate din ni Senator Bato na yung mga dokumentong yun ay legitimate at talagang ang mga tao minahal ka. Ang mga tao ay nasa iyo, naniniwala sa iyo. Yung mga netizens na sa iyo lahat naniniwala kasi consistent yung iyong mga statement at consistent din yung yung mga pangyayari na kumbaga nag-fall into right place talaga. Parang inadya ng Diyos na pa-capture ng CCTV, yung mga usapan na yun. Kaya nakita ng taong bayan kung ano ang totoong kwento. So after that, kumusta ang buhay mo? Paano mo dinideal ito everyday po? Ano ang sa epekto? totoo lang, sabi ko nga, nung magpasalamat ako sa taong bayan, sa mga netizens, sa mga vlogger, sa mga mainstream media na bagamat yung iba talaga nasusuppress ng kanilang mga network company, pero nagkakaroon kami ng mga communication, sasabi nila, sir, ganito, ganyan, di ba? Ano naman, naiunawa ko naman. Alam nyo, ang isa lang sa napatunayan ko, ngayon, yes, di pala ako nag-iisa. Kung magkasano itong laban na ito, laban na nating lahat Alam, sa totoo lang, talagang sabi ko nga sa inyo, lalo na nung mga una, ang galit na galit ako sa iyo talaga Alam mo, sa totoo lang, ikaw yung nag-umpisa talaga nitong delusion ng buhay ko. Sorry, sir, pero... Talaga. Pero, ang na lang sa akin, ng pamilya ko, siguro ginamit na lang din ng Diyos itong maharlikan na ito. Siguro, thank you wag mo na lang din siyang, kasi, bilang isang tao, talagang siya yung unang nakakita Kasi, paliwanag nga rin, napanood kasi na namin lahat pati yung mga pictures nyo, nakita namin, yung mga dating nyo, nila Presidente, nila First Lady, na talagang nasa circle of ka talaga, hindi ka naman makakapunta doon na hindi ka naman Kumbaga sa pwede ka naman manahimik pwede mo naman magbaliwala pwede naman maayos ang buhay mo. Pwede ka nga maging consul, maging ambassador, o ano man di ba? Yan yung binintang nila sa akin. Okay, go ahead. Yun yung pero wala talagang gano'n Kaya dito sa na to, hindi na ako pa parang yung alam ko, sabi ko nga ganun, yung bang nakita ko yung pagmamahal ng tao. Alam nyo, ito sasamantalihin ko pagkakataon na to, Nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Ang dami-dami kong natatanggap
ako, sa totoo lang, hindi ako humihingi, ang dami, iba't ibang denomination na dumadating Ako, sa thank you so akin. much. Yan po yung Maraming salamat intention po ko sa to inyo, help. yung sa ngalan ng aking pamilya na, yung bang, siyempre, hindi ako, lalo na yung pagka pinagtatrabaho ko, ayoko rin madamay. Dahil, Opo. siyempre, pag nalaman itong mga nagagalit sa akin, baka masara yung kumpanya. Kawawa Ayun na nga, naman. sir. Yun na nga, kawawa Siyempre, naman. alam mo naman yung kumpanya na yun, sakop din ng regulatory compliance ng itong sangay ng isa sa mga sangay ng gobyerno. Kaya pag malaman nila, baka yung pasara, gawa ng Sir, kaso. pag nalaman nila, gagawin po nila, kakausapin nila yung kumpanyang pinagtatrabaho niya para tanggalin ka. Tapos, Ayun. kapag hindi ka tinanggal, ipapasara nila. Ginawa po Ayun. yan nila dito sa akin. Even my own agency, tinawagan nila. Akala nila, ako ay trabahador doon. Pero nagkamali sila, ako yung boss doon. But anyway, so talagang ang una nilang gagawin, tatanggalan ka ng pagkabuhayan. Alam nyo, nakakatuwa, no? Yung bang hindi importante yung, kumbaga sa yung malaki, maliit, o ano man. Alam mo, yung response ng tao, lalo na yung nag-i-email na sa akin, talagang, nag-i-email na sa'yo. That's good. oo, ang dami nag-i-email. Sumasagot Yan, email sinasagot ni ko naman Expedela. sila. Talagang, todo yung pasalamat ko sa kanila. Maraming salamat po. Napakalaking tulong po talaga sa aking pamilya. Hindi ba, yung isang anak ko nga, di ba, graduating, di ba, sabi ko nga siya, naku, paano to? Hindi ako paano yung pang-tuition nito? Di ba? Yun yung, Yes. Mabait po ang Diyos. Mabait ang ating, sa totoo lang po talaga, talagang grabe. Timing talaga na, biruin mo. Siyempre, ako na nagsisikap sa buhay, meron din kaming mga loan, may mga din kami, kaya pero sabi ko, ano gagawin natin dito? Kung hindi tayo kumbaga sa, Magalaw. makagalaw. Pero ang naiintindihan ko daming talaga. bayan, sa totoo lang, nakikita mo yung organic na, talagang sabi ko, iba din talaga kapag ng Diyos ang kumilos. Kayo, ginagamit kayo, na lalo na yung mga vlogger na nagpaparating ng mensahe sa sambayan ng Pilipino. Sa totoo lang, hindi ako makakahingi ng tulong sa gobyerno. Ang tumutulong sa akin, kayo. Diba? Alam nyo, sa totoo lang, pag hindi ko mabanggit lahat ang pangalan nyo, sa totoo lang na pero alam ninyo sa puso nyo na kayo lang naman ang tumutulong sa akin, kayo mga vlogger, kayo mga netizen. Diba? Grabe. Yung mga sambayan ng Pilipino. Sir, kasi alam ko na yun kasi the moment na nag-appeal ako sa aking mga palangga, mga nanonood sa netizen, sa lahat ng Pilipino, alam ko na hindi ka tutulungan ng gobyerno. Dahil nga bangag Paano ka tutulungan, sir? Ito nga yung nasasangkot na ay nakasulat doon sa pre-op, authority to op na bangag yung presidente now ngayon. So expected ko na yon na imbis na tulungan ka, ay gigipitin ka nila. Kaya naman, bilang ko din po sa inyo tulong na sabi mo nga kanina na nagalit ka sa akin, actually, hindi na rin mawawala po yan, sir, na pag may mangyaring masama sa'yo, ay dadalhin din ng konsensya ko. But ganun pa man, gusto kong sabihin sa taong bayan, ang intention ko lang, it's not na ipahamak ka. Ang intention ko ay malaman ng sambayang Pilipino na meron po tayong bangag na presidente. Yun lang ang intention ko. Wala nang iba, kasi hindi kita kilala eh. I mean, si Marcos kilala ko eh. Doon na nga ako sa katabi nila eh. So, my intention is not to destroy you. It just so happened, sabi mo nga na ikaw lang ang ng investigation na yun. Pero bago ko makalimutan, sir, ayan po yung yung email ni Agent Morales, paki-screenshot na lang kasi tatanggalin ko na. Sir, doon sa video na yon ay talagang si Picoy ay talagang, yun na nga, talagang nakita natin yung kung paano ka din talaga trabahuin. So, sisiraan ka at grabe.
Sa tingin mo ba may mga susunod pa itong mga planong ito? Itong taong nasa CCTV? Oo. Dahil nga itong ano no, para makalusot lang sila eh. Tingnan nyo no, itong investigation na ito, talagang hindi nila tinuturing na merong ano, kabuluhan. Kumbaga sa ano, sinasabi nga, walang ebidensya. Kung makikita mo no, kung magtatanong ka doon sa mga paham na abogado na nakakaintindi sa rule of evidence, ano, Yeah. itong mga dokumento na ipinakita ni Senator Bato de la Rosa during yung Senate investigation ay tahasan kong kinilala na ako mismo ang nakalagda, ako ang gumawa. Ibig sabihin, totoo. Ako lamang po, ayon sa batas, ako lamang po ang mayroong kapasidad na magsabi na ang dokumento na galing sa PIDEA na yon kung peke o tunay. Yeah. Ako lamang po. Kasi ako po mismo ang gumawa. Yung mga dokumento na yun ay ginawa noong panahon na ako ay nandun sa PIDEA bilang isang investigation agent. Ginawa po yan bilang isang ahente na naka-assign sa IIS. Ginawa po yan bilang pagtalima doon sa PIDEA Manual of Operations. Yeah. Yun po yun. Sir, Kaya itong dokumento na ito, ito po ay tunay. Ito po ay klasifikado ng pag-aari ng gobyerno. Sapagkat ako nung panahon na yun ay government property. Ako po ay inappoint ng gobyerno at binigyan ng tungkulin ayon sa ating batas. Yeah. So definitely sir, kasi may nakarating sa akin, no? Hindi lang ikaw, tayong dalawa. Meron sila ngayon operation to destroy both of us. Okay? Diba, nasirain, nagpapakalat ng mga video at kung ano-ano, gumagamit ng mga trolls, ng mga bayaran, diba? At saka, proven na yan na ang presidential communications ay gumagamit talaga sila ng mga trolls, ng mga taong binabayaran nila to destroy me, to destroy other personalities na gusto nilang sirain kapag ikaw ay nagkikriticize dito sa gobyernong bakal. So may mga nilalabas silang mga clippings against you. I don't know kung just let me know kung pwede natin pag-usapan o hindi. May nilalabas po sila na may mga parang may mga narration na ikaw ay ganito, ganyan. I don't know kung napanood mo pa. Pero any comment about it na yung pagsira nila sa'yo? Sige, sa'yo na lang. O, sa ating dalawa. Alam niyo po, yung naglabas po noon, yun po yung nasa likod, yung mga abogadong nasa likod ni Maricel Soriano. Ito po yung mga abogado na pinailan po ng disbarment. Opo. Sa katunayan, yung isang abogado ron na kapitbahay ko ay kasalukuyang ninenervyos dahil nga yung kasong disbarment ay active pa. Okay. Pero itong abogado na ito, talagang magaling ito sa pangilalim. Ang talaga yan, marumi maglaro, no? Pero hindi ko iniintindihan. Kasi, ang taong bayan, napakatalino. Nagulat nga ako Ganun ka, yung kala ko, doon kasi, hindi kasi ako teki. Kala ko basta netizen, ganito lang, o ano. Nung maano ko talaga, ma-realize ko na, iba pala. Iba pala talaga. Hindi basta yung mag-participate sila sa social media, iba na. Napakalalim ng kanilang mga views, ng kanilang mga insight, active na sila. Sobra na. Hindi na yung dati na walang pakialam. Ngayon talagang makikita mo, may sense yung kanilang mga sinasabi. At ang nakakatuwa, minahal nila ako. Minahal nila ako. Kaya nga yun ang pinapasalamat ko sa Diyos na sabi ko nga sa kanya na pagkalooban mo ko ng mga taon na makakatuwang ko dito sa laban ko na ito. Kasi hindi ko rin alam na magkakaganito na ganito yung maliban sa Diyos, maliban sa pamilya ko, sa inyong mga netizens, sa inyong mga vloggers,
sa inyo ako kumukuha ng lakas ng loob. Kasi kayo yung direktang nagkakaroon ng komunikasyon sa akin eh. Sa magitan ng mga Email. pinopost ninyo eh. Mga email, mga post, comment, tsaka yung mga impression ninyo. Kayo yung nagkakaroon ng direktang interaction sa akin. Yung mga ginagawa ninyo, parang mistula itong hininga. Para itong mistulang dugo na bumubuhay sa akin. Kung ako lang at aking pamilya, wala na. Bumigay na ako. Baka naglalaro na ako ng sipon. Para si Pikoy. baka magiging Pikoy po kayo. But anyway, just matawa man lang tayo dito. Napakaseryosong usapan natin. Again, mga kababayan, hanggang ngayon, wala pong natatanggap na protection man lang o seguridad itong si PIDEA Agent Morales, which is nakakalungkot na siya po ay taxpayer din, siya ay lingkod bayan din, at siya po ay Pilipino, pero imbis na tulungan ng gobyernong kumukuha ng ating pera, taxpayers money, pero talagang wala ni isang 5 man lang o na isang proteksyon, isang police na magpoprotekta sa buhay ni Agent Morales. So ito yung nakakalungkot. Alam nyo, minsan magtataka ka, may batas ba? Di ba? May batas Yun ba? nga po eh. Yun Hindi, nga po. sasabihin lang, meron naman. Eh, yung patungkol doon sa mga kagaya mong nasa sitwasyon ganyan, may batas bang ginawa ang gobyerno na meron bang agency na namamahala sa ganyan? Meron naman. Iasan sila. Di ba? Malinaw yung Republic Act 6981 eh. Di ba? Witness Protection, Security and Benefit Program. Ano? Yun eh. Kung baga sa meron ba talaga? Yeah. parang iba yung tinititigan, iba yung tinitingnan, di ba? Parang hindi fair eh. No? Kung baga sa taong bayan, kayo mismo, mga netizens, kayo mga nandito ngayon, maiko-compare ninyo, no? Kung gaano magtrabaho ang ating pamahalaan, di ba? Sino ang may pagkukulang, di ba? Sino yung, kasi para saan lang, para kanino lang ba yung benepisyo na nakalaan sa taong bayan? Kaya nga, sir. Para kanino? Diba? Kaya nga, what's the point na magkaroon tayo ng legislative branch na kung saan naggumagawa ng batas, nag-aamyenda ng batas para sa Pilipino, para sa ating bayan, pero yung mga batas na mga maaayos na batas na dapat ay ipatupad para sa isang katulad mo na nasa peligro ang buhay, wala silang ginagawa. So what is the point na magumasos tayo ng billions, trillions of money dahil sa mga, sabi ko nga, mga jutang ginemes na senador at kongreso, na itong mga batas na ginawa nila, ayaw nilang ipatupad dahil ang isa sa mga, dahil ikaw lamang ay nagpistigo na ikaw ang pumirma doon sa dokumentong yon na si Marcos Jr. na presidente ngayon ay isang bangag. Gaano kalungkot, gaano ka dilim ang meron ang Pilipinas. Yun eh. Kumbaga sa sabi nga, ano pa ba ang aasahan natin, di ba? Na ganito yung nangyayari sa atin. Diba? Kundi pa tayo magsasama-sama, kundi pa tayo magkakaisa, talagang wala. Pero, alam niyo sa totoo lang, itong mga nangyayari, na sa ngayon, nagkakaroon ng, kitang-kita naman nagkakaroon ng progression. Hindi gaya talaga dati na walang pakialam ang tao. Ngayon, ang mga tao, lalo na ang mga netizens, talagang nagkakaroon ng active participation. Yeah. Talagang hindi, kumbaga sa talagang nabo-voice out na nila yung kanilang, yung damdamin nila at nakikiisa ni sila, nakikipagpalitan na ng puro-puro. Dati walang pakialam, di ba? Yes. Bahala kayo dyan. Ngayon, hindi. Meron na silang pakialam. Talagang nagmamanifest naman. Kaya, isa yan doon sa ikinatatakot ng kasalukuyang administrasyon dahil nga sa nakikita nila na ang tao ay gising na. Gising. Ang tao talagang nagre-react Nagre-react na eh. Kaya nga, doon sa, nasusundan ko nga yung ginagawang, pagharang doon sa maisog, Maisog, kaya ginagawa nila yun. Oo, indicator na nagkakaroon ng paranoia itong nasa administrasyon. Kasi, pagsara sa SMNI. Kung ito, hindi sila paranoid,
hahayaan lang nila kasi karapatan naman ng taong bayan. Mhm. Sige, hayaan mo sila magsisigaw dyan. Sige, hayaan mo yun. Matatapos na mag-uuwian din sila. Pero, Tama. ang kinatatakot nila, lumaki. Kasi yun yung, may president na eh. Nangyari na ron Yeah. sa, di ba? Doon sa matandang Marcos eh. Di ba? Kaya yun yung isa ron sa, ako personal ko lang opinion at walang halong politika, maaring ito yung kinatatakot talaga nila. Na talagang tuluyan na magkaisa ang taong bayan, magalit sa kanila at pwersahan silang paalisin sa Malacanang. Yun sa akin, opinion ko lang naman. Sir, yun nga ang nakikita naman ng taong bayan. Yun na lang yung paggurgur sa live nila DZAR, nila Admar at nila Attorney Trixie, yung paggipit sa SMNI at sa iba pang mga vloggers. Si Joey, shout out kay Joey dahil, Joey, thank you for helping also, Jonathan Morales. Si Joey Cruz. Joey Cruz. Then, yung ako sa pag-take down ng 2 Facebook page ko. So, kitang-kita na talagang napaparanoid na sila at naaalarma sila sa boses ng taong bayan. Tama po kayo kung ito yung mga walang silbi ang pinagsasabi ng taong bayan at kung sila ay gumagawa ng tama, wala naman po sa yung mga pinagsasabi natin kung ito ay hindi totoo. Kasi mas maniniwala ang tao, sabi mo nga, matatalino ng mga tao, alam nila mag-assess kung ano yung totoo, kung sino yung bangag. So, ito sir, question, maraming sumasawsaw po sa issue mo. Okay, maraming sumisira. When I say sumasawsaw, gusto kong sirain. At isa dito si Ping Lacson. Okay? Ano ang masasabi mo dito sa eksena niya? Oo. Alam nyo, huwag na nating patulan yan at mukhang gusto lang umangkas sa issue para maging relevant sa Fidelix. Mukhang gusto lang akong gamitin para sa kanyang political comeback para mapag-usapan siya. Mukhang kulang lang yan sa pansin. Kulang sa pansin, okay. Wala nang round 2. So, kulang lang sa pansin. Tama na yung round 1. Wala nang round 2. Okay, kasi ang i-highlight natin dito talaga yung pagiging bangag ng ating presidente ngayon based doon sa report, okay, na iyong pinirmahan. Sir, iniugnay ka rin nila na parang inuugnay ka rin sa sa Duterte. May mga ganun din na ito daw ay yun na nga sir, nakakatawa na kaya mo daw ginawa ito dahil ito'y nakaplano na dahil Duterte, parang mga silang alam mo, itong sa totoo lang, itong mga taong nagbibintang sa inyo, dapat ako yung pagbintangan nila Bakit si pinagbibintangan naman nila? Wala ikinalaman kayo dito. Kaya nga lang kayo lumabas because of me dahil in-expose ko. So, but anyway, can you comment about it? Sa totoo lang, kung yung pakikipag-ugnayan kay dating Pangulong Duterte, wish ko lang na makilala itong matandang dating Pangulo na pero wala hindi ako na bigyan ng pagkakataon na magkaroon ng professional relationship sa kanya. Sayang kasi kung nagkaroon ng sorry, dati naka-attend ako doon sa BACC summit on nandiyan sila, alam ni Boy Evangelista yan. Alam nila Cory Aquino yun, yung Cory Quirino. Cory Quirino. Yung event noon sa PICC. Bali, 2 nga yung na-attendan ko noon Isa yung sa Sheraton Hotel, tapos next year, yun doon sa, yung sa PICC. Pero, yung huli, yung pinaka parang closing, dumating siya Siguro dahil yung BACC, naman. Pero sa amin naman, panay NGO Kasi ako, as chairman ng Anti-Drugs Advocate, laban ng pamilyang Pilipino, hindi lang naman ngayon ito 2014 pa kami na-establish. Sa katunayan yan, sila Secretary Apalos, mga nakakasama ko nung araw yan, na sa organization niyo. Oo. Anti-drugs. Marami naman din na na ako mga nakasama na mga nasa gobyerno panahon ni Pinoy, panahon ni GMA, panahon ni Pangulong Duterte, pero lang ngayon para doon sa NGO lang. Pero maliban doon, wala Wala.
Sabi mo kanina, putol kita doon na tinanong kita na kung na-meet mo si Pangulong Duterte. Sabi mo kanina, sayang nga eh. Ano ibig Sayang, sabihin? hindi. Kung baka sa ano sayang, nabit ko siya, no? Dahil siya yung speaker. Nakita ko siya. Nakita ko. At hindi ko naman, kasi sa akin, sino ba ang, karangalan ko, makaharap yung mga nagiging presidente. Dahil malaking bagay, no? Siyempre, parang artista yan. Yes. Pero, yung makatrabaho, hindi. Wish ko lang. Kagaya rin ako nung... You'll never know, sir. Ganun. You'll never know kasi ay baka nanonood si Pangulong Duterte, no? Namomonitor niya dahil, retired na siya ngayon, pero you'll never know. Ultimo nga si General Santiago, nagpunta pa ako sa bahay diyan eh. Kaya nga, sabi nga nung presidente ng anti-drugs, di ba, Chairman, nagpunta tayo sa bahay niya, di ba, hinihingi niya nga yung kopya ng folder ni BBM. Ayun, ngayon ko na dito nabanggit. Si General Santiago. Sabi nga, kayo ba yung nagtrabaho kay Bongbong? Sabi ko, yes, sir. Panahon ko ba yun? Hindi, sir. Sabi ko, panahon nata ni Jal Gutierrez na yun. Meron ka ba kopya? Wala, sir eh. Nabibigyan mo ba ako kahit kopya? Sabi ko, sir. Nasa IIS yun. Wala na ako kasi sa PIDEA doon. Ano yun? October 2014, kung di ako nagkakamali. Mga 1 week before, bago yung Walk Against Drugs. May litrato kami nila Secretary Avalos. Mayor pa lang siya noon. Kaya, hindi siya umaten. Hindi siya umaten ng Walk Against Drugs. Siguro nagtampo sa akin yan. Sabi niya, madali naman PR-an niya si Bongbong eh. Okay. Teka, wait. So, si General Santiago, yung parang nag-uulyanin din doon sa Senado, pumunta sa bahay mo. Pumunta kami sa bahay niya. Pumunta kayo sa bahay niya. Hiningi yung namin folder. siya. Oo. Okay. Doon kami sa dining nila. Yun. Kaya nga, ako naman Hiningi na yung folder. Humihingi siya ng kopya. Kopya. Oo, Tapos nagbangmaangan siya doon sa Senado. Siguro, may tampo siya. So, gusto ko lang linawin sa taong bayan. So, humihingi siya ng copy, ng folder na kung saan nandoon ang pangalan ni Marcos Jr. na allegedly sumisinghot ng white powdery substance. So, parang I just realized right now, ba't siya humihingi? At sabi mo kanina, na PPR-an. Ano ba ibig sabihin ng PPR-an? Madali naman PR-an niya, mabait yan. PPR-an yung hihingian ng parang ang niya, huwag nyo nang yan, madali naman PR-an yan eh. Mabait daw. So para sa kalaman ng mga kababayan natin, when you say madaling PR-an yan, ipipr na, kunyari, ito si Bongbong kaharap ko, sir, ito, nakalagay ka dito, baka mahina ang 20 million dito para punitin mo ito. Hindi ko alam kung ano yung niya. Kaya nga, nung nandun siya, nagbulungan kami noong kasama kong presidente ng anti-drugs. Sabi, di ba, Chairman, yung pumunta tayo sa bayan, humingi ng kopya ng folder. Kaya, wala. Siguro, ito yung purpose niya, kaya sinisiraan niya ako. Sa akin, wala naman yun. Hindi ko alam kung paano. Kasi, being, former Director General ng PIDEA, at, ayan, nakakasama ko naman talaga dyan sa, dati, sa Green Hills, pagka naglalakad-lakad ako doon. Siya mismo nag-recruit sa akin. Ayaw ko nga sana ikwento ito, kaya lang, siguro, dapat di malaman ng taong bayan. Ito si General Santiago ang nag-recruit sa'yo para pumasok sa PIDEA? Siya, personal. Personal siya nag-recruit sa akin. Nagtataka nga ako, bakit sabi ko, ba't galit sa akin to? Kasi nung dumating ako sa PIDEA, ang nangyari, yung boss ko na galing ng NICA, meron sa akin binigay na trabaho. Investigahin ko raw yung chemical factory na ito yung parang service provider ng mga, ito yung nagde-destruct ba ng mga drugs, ng mga, ng mga chemicals. Parang merong anomalya. Alam nyo, nung nag-ocular inspection ako doon, parang ang kasama ko doon, parang kung daw nagkakamali, parang si Curioso o yung isang empleyado rin ng PIDEA. Parang kung daw nagkakamali. Siyempre, picture kami doon, nag-ocular kami doon sa, sa yung Green Planet pa yun. Green, parang green, basta may green eh. Green Ngayon,
nung makarating sa kanya na siguro sinumbong na, sir, nag-iimbestiga si Morales doon sa doon sa service provider nga ng PIDEA. Pinatawag ako niya, pinagmumura ako. Puta na, Jonathan, puta, parang ako, sasaksakin mo sa likod. Na ganyan, wala ka utang na loob. Nagulat ako. Sabi ko, bakit, sir? Anong ginagawa mo rin sa Valenzuela? Ganito, ganyan. Pero sabi ko, kung saan ako ni director, hindi ko napapanggit yung pangalan ng director ko kasi mamaya. Puta ng mga traitor kayo, yan, gago yan, taga-nika yan, gago yan. Sabi niya. Gago. Tapos napakamot ako sa ulo kong kalbo. Sabi ko gano'n, parang naano ko. Tapos ginausap ko yung boss ko, sabi ko, sir, kuryente naman pala itong binigay niyo sa akin. Bakit? Napagalitan ako ni DJ. Ewan ko, kung pinatawag din siya, na-ball out din siya. So sa madalit sabi, nalaman ko rin, alam naman din ng PIDEA press ko rin, at saka ng mga nalaman ko na yung subject for distraction, parang ginawang pera. At merong nakinabang. Ito yung time niya. Kaya nga sabi ko, dapat ito yung yung mga pumuputok na kaya lang, sabi ko, ang problema kasi noon, hindi ko nabuo yung kaso eh. Hindi mo nabuo kasi pinatigil. Oo. Yun yung istorya noon. Na meron na-convert na pera. Kaya merong violation ito sa Anti-Graft Corrupt Practices Act. Kaya, ganun na lang siguro itong nervous nito na, itong matanda na ito na hindi ko naman sana papatulan. Sa bagay, ayoko naman din siyang talaga, kaya di na nga ako kumito doon eh. Yeah, doon sa hearing. Kaya lang, para naman, huwag naman sana magmalinis. Kasi ibig sabihin, marami naman din siyang utos na, na hindi tama. Kaya, sabi ko, hahaba itong Senate investigation na to kung kaya nga, hindi ako nagtataka kung bakit inireklamo rin siya ng mga empleyado ng Dangerous Drugs Board. Kasi yung dun sa nangyari dun sa chemical yung service provider ng PIDEA nagde-destruct ng mga ebidensya. Sa pagkakaalam ko, mga empleyado rin yung mga ng PIDEA yung mga nagpadala ng ng mga report ng mga reklamo. So ibig sabihin, na-analyze ko yung kwento mo na si General Santiago na nag-testify sa Senate hearing, sinisiraan ka. Tapos now, a few minutes ago, na-reveal mo na minsan, sometime in 2014, ay humihingi siya ng folder. Humihingi siya kopya. Tinanong niya ako kung kami ba yung nagtrabaho dyan kay Bongbong. Marcos. Sabi ko, yes sir. Ano ba yun? Hindi sir. Ano na yun? Si DG, wala na ako sa PIDEA noon. So sabi niya, pahingi naman ako ng kopya noon. Sabi niya gano'n. Sabi ko, sir, nandun sa IISU, kay Francia pa nga, sabi ko. Yeah, alam ni Percy yan eh. Alam nung kasama ko eh. Dahil dalawa kami nagpunta sa kanya sa bahay. So sabi niya, kahit naman yan si ganun PR-in eh. Sabi niya gano'n. PR-in na lang natin, parang gano'n. Sa akin naman, wala yun, hindi naman Tapos, hindi ko na bigay sa kanya. Siguro nagtampo, hindi siya umattend doon sa Walk Against Drugs. Okay. So, paano mo nga ibibigay sa kanya? Wala nga sa'yo, di ba? Wala. Kasi, feeling ko, ito naman ito mga palangga ko. Kasi yung folder na yun, yung dokumento na yun, kasama nga yung 5 pictures na sinasabi mo. So, malamang sa malamang, yung 5 pictures na yun, nandoon sa informante ko na nagbigay ng paunang, actually 3 dokumento. So, but anyway, maybe one day, ibigay sa atin ang ating puting ahas, yung nagbigay sa akin ng dokumento na yun. Pero, gusto ko lang ipakita sa mamamayang Pilipino na yung sumisira sa'yo, sila yung mga may interest na magkapera. Para sa akin to, hindi po galing sa word nyo. Like, sabi ni General Santiago, padaling PR-an. So, yung pagkakinig ko, pwede naman PR-an. PR-an, it's like madaling magpagkaperahan siguro. Baka sounds like madaling pagkaperahan. Akin lang po yun. Doon sa analysis ko sa kwento. And then, merong isang operation na
pinatrabaho sa'yo, then pinatigil. So, may mga reports na maaaring nagkapera din o naging pera yung reports na yon dahil hindi natuloy. So, it's so sad na ang mga taong gobyerno, PIDEA pa lang, wala pa tayo sa ibang ahensya ng gobyerno, they're not there to work for the betterment of the country, but kung paano gipitin ang mga mamayang Pilipino, paano sila kumita, paano nila, I don't know, anong words pa ba ang pwede nating i-describe sa mga ito? Lahat po, namura ko na sila. Lahat ng masasakit, ibinato ko na sa mga taong ito. So, we are like, more than 18,000 lives of viewers right now, no, sir? Ano ang gusto mong malaman ng tao sa darating na May 20 nung 4th Senate hearing? By the way, si Ochoa, di ba? Si Ochoa yata darating na, or kung si Kumar darating man. Pero I believe pinipigilan niya ni Lisa Araneta Marcos. But ano yung expectation mo sa May 20? Wala. Ang ano ko lang naman, yun pa rin. Si Jinggoy uli, baka tirahin ka na naman. Baka pare-pareho. Ganun pa rin kunti yung atake. Oo, pero sa akin naman, ang maipapangako ko, maisasabi ko lang sa taong bayan, na ako ay hindi tumatanggap ng suhol, hindi ako nagpapasuhol, at kailanman hindi ako kayang suhulan. Yun lang. Kaya, kung paano niyo po ako tinanggap, pinagkatiwalaan, sinuportaan, at minahal, yun po yung kung ano po yung paninindigan ko nung una, ganun po rin hanggang sa matapos itong hearing na. Yeah. Sir, kasi hanggang ngayon, ang dami pa rin talaga nagme-message sa akin, no, na ikaw ay matagal ka na talagang advocacy mo na talagang labanan itong mga tiwali sa PIDEA, sila Fran, sila Kakdak, ang daming mga articles, ang daming mga TikTok, mga short clip, na talagang noon pa lang ay nakikipaglaban ka na mismo sa gobyernong iyong pinagsilbihan. Saan ka humuhugot? Ano yung motivation mo na you're just, sabi mo nga, isang simpleng mamayan ka lang, di ba? Saan ka humuhugot na parang ako din to diba? Na nilalabanan ko ang makapangyarihang bangag. Ikaw, before pa ako lumaban, nandiyan dyan na, may Morales na nilalabanan ang bulok na sistema ng PIDEA. Saan ka humuhugot ng motivation o ng tapak? Alam nyo, magmula po nung nangarap ako maging isang alagad ng batas. At nung maging isang alagad ng batas, na ipangako ko na po sa sarili ko na ang ano ko sa Diyos, na patuloy mo kong gamitin sa sarili mong kaparaanan. Patuloy mo kong gamitin maging tagapagdala ng iyong tabak. Para na rin doon sa mga taong patuloy na naniniwala at nananalangin sa iyo. Ito yung mga tao na walang lakas sa lipunan. Yun po Kumbaga, kung paano ako nagtrabaho sa PIDEA, na pinangarap namin na sa halip na yung maliliit, doon kami sa taas. So dito sa advocacy ko na ito, hindi yung nasa maliliit lang sa lipunan na nagpapasasa sa tungkulin. Kundi dito tayo doon sa taas, doon sa kumokontrol. Ito po yung talagang gusto kong gamitin ako ng Diyos para sa kanila. Sir, kung meron kang pinagsisihan bilang isang alagad ng batas o sa pagpasok sa PNP, pagpasok sa PIDEA o pagpasok sa gobyerno, ano yun? Yung pagkakulang ko ng panahon sa pamilya. Oo nga naman. Kahit Kasi sino yata. Lahat talagang binuhos ko na Kumbaga sa mayroon akong maiuwi na na pera para sa bahay, para sa mga anak. Pero nauuwi doon sa pambayad sa abogado, pambayad sa kaso, sa piyansa. Ganun Ganun yung nakakalungkutan. So kung maibabalik lang po ba, kung maibabalik lang natin, nanaisip mo pa rin magtrabaho sa PIDEA o sa PNP o sa gobyerno? Kung loloobin ng Diyos, sunod lang po ako. Kung ano po yung plano ng Diyos sa akin. Wow. Ano yung pinaka nakita mo o natutunan mo
bilang isang lingkod bayan dito sa journey na ito? Yung matuto tayo na ipatupad yung tunay na batas. Protektahan natin ang mamamayan, lalo na yung mahihirap. Kung meron po kayong kapangyarihan ngayong araw na ito, parang Miss Universe question, Kung meron kayong kapangyarihan para baguhin ang Pilipinas ngayong araw na ito, paano mo gagamitin yung kapangyarihan na yon para mabago mo ang sitwasyon ng Pilipinas? Ipapakulong ko lahat ng bumababoy sa sambayan ng Pilipinas. I love that. Yun din po. Pareho pala tayo. Ang sabi ko, ilalagay ko sila lahat sa bangin eh. But anyway, sir, thank you so much sa iyong pag-share na naman. Ang dami na naman, itong mga vloggers ngayon na nanonood, mga palangga, ang dami pwede silang mai-highlight yung mga pinag-usapan natin. Message mo na lang, sir, sa taong bayan na nagmamahal sa'yo na ayan, patuloy na tumutulong ngayon sa atin. At thank you mga palangga, si Poging Pinoy, si LB Hero TV, Ruby Torreño, ayan, ang dami pala. Si LB Torreño, okay, si Asian Maple, Maple Syrup, okay, si Suzy Gorman, may mga palangga ako, bigyan natin, basahin na natin sila. Si J Hoy, okay, si Plant Mom, ayan. So, message mo po sa taong bayan, sir. Nananawagan ako sa taong bayan na patuloy tayo magkaisa, magsama-sama tayo at ipalaganap po natin itong ating pakikipaglaban. Huwag po tayo matatakot sapagkat ang batas ginawa para sa atin. Pinalakas tayo ng mga batas natin at itong kapangyarihan ito, tayo lamang ang nagbibigay sa ating mga politiko. Dapat ang politiko, ito yung mga nagsisilbi sa atin. Sumunod din tayo sa batas. Huwag tayong lalabag sa batas. Pero alalahanin natin na itong bansa natin, tayo lang, sa atin lang, na tayo lang mismo dapat yung nag-iingat din. Kumbaga sa paghahayaan natin na abusuhin tayo, pag hinayaan natin na salaulain tayo, patuloy lamang po tayo gaganyan. Lumaban po tayo.